Good Good, morning. good morning, What's up? everybody. What's All up, good. Madam Medyo People? maulan dito. Yeah, same here because papasok na ang Ay, buwan okay. ng June. I know. Yes, yes, Happy birthday yes. to both of us. Ah, Back naman. So, how do we celebrate? Yeah. Ano favorite month mo ba Paano yung tayo June? celebrate? Paano tayo mag-celebrate? Wala. Ano eh, Nagprograma tayo. week, weekdays eh. So, birthday. Ah, Yeah. Weekend. Ikaw weekend? Saturday ako. Oo. Sige. So, labas tayo. Punta ako dyan. Okay. Sige. Okay. So, today, we will be talking Mhm. about, kasi malapit ng pasukan. Yes. For So, private school, I think yung iba magsa-start na ng June 1. But majority ay magsa-start ng June 8. So may 1 week na lang. about the minority. Minority, nag-walk out. Ang gulo-gulo. Okay. Ah, Ay, nako. okay. So, Okay. Para sa lahat ng mga bakasyonistang estudyante, you only have 1 week. Pero, maraming mga preparations, no? Marami na bumibili ng mga school supplies. But for me, no, quiz, aside from that, meron tayong mas importante na dapat siniset ng bawat students. Well, coming from us and learning from us, natapos na ang ating student life era. actually ako hindi pa tapos, 'di ba? Yeah. Oo. Pero master's degree ka na. So, hindi na siya yung, ngayon Oo, kasi okay. parang part pa din siya ng formative years and at the same time, they really need to choose kung anong path nila. More on decision making na kasi malapit na silang pumasok sa kanilang professional world. But, very important sa lahat ng mga estudyante, nasa grade school ka man, high school ka man, K-12 na nga pala ngayon, or nasa college degree ka na ngayon, taking up your course, ano ba talaga ang dapat na iset mo na mode Mm. or expectation sa sarili mo? Do you really need to be an honor student? Or enough na na matapos mo lahat ng pag-aaral mo? Surviving mode lang ba? So meaning merong honor student, merong average lang Yes, enough lang na makapagtapos. Curious matapos. ako, ikaw kuya, ano ka ba doon? Alam ko honor student ka eh. Nung elementary ako, honor student ako. Parang lahat Pero naman tayo nung mag-high school elementary ako, honor student. nung mag-high school na ako, yun na. Oh. Hindi naman ako parbol, pero Mm. I think I enjoyed my time during high Mhm. school and college as well. Hmm. Ako Mm. nung grade school, parang more on nag-e-enjoy ako. Hindi, wala pa akong nafe-feel na pressure. I think common naman yun. More on high Yeah. school ako naka-feel ng pressure. Yan. So, Okay. pag, very uso kasi Alright. before yung science high school, tsaka yung regular class. So, may mga ganon. I think for me ha, personally, sa generation ko before, may factor siya Mm. na magkaroon ka ng pressure kapag nasa science high ka na class or batch and then nasa regular school ka. So, Yeah, meron oo. siyang, kasi magkaiba yung activity tsaka hiwalay talaga kami. Well, in the school kung saan ako nag-aral before. So, somehow for me naka-feel ng pressure School ka sa ba? akin. Ha? School ka ng high school? Entire life, I'm private school. Oh, Private okay. school. So, So, alam mo na bakit ganito ako ka-arte. yeah. So, so ibig sabihin pag private school maarte. Hindi naman. Uy, Medyo choosy lang. Medyo parang meron lang akong options sa buhay. Parang ganun. okay. Well, yon. So basically, we have two types of students right now. Yung iba talaga yung mga honor student, yung mga achiever na tinatawag natin. And merong mga estudyante na
enough lang na makagraduate sila or matapos lang nila yung buong most importantly yung college years kuya ha. Yung college years nang wala silang back subject. Pero Matapos lang meron nila silang yon. something in common. Yes. Pareho Pareho silang silang pagod. Diba? Oo, pareho. Nakakapagod naman kasi talaga mag-aral, Oo, di ba? oo, Yes. totoo. So, Oo. why this topic is very timely? Well, sabi nga natin, malapit na magpasukan. 1 week to go, balik-balik na kayo sa mga classrooms ninyo, sa mga schools ninyo. And of course, nandyan yung feeling of excitement and at the same time, yung feeling din nga ng pressure. And Mm. we hope that this episode will help you para at least may 1 week ka pang makapag-isip-isip. Ano ba talaga ano bang goal ko for myself? Kailangan ko bang magkaroon talaga ng mga flying colors, ng mga titles, ng mga awards na yan? Or enough na for me, matapos ko lang tong pag-aaral ko para makagraduate ako and makatulong na Yes. sa family or Mm. makapaghanap na ng trabaho. So we hope that this episode will help you navigate kung ano ba yung tutumbukin mo in the coming months and years. 'Di ba? Yes. Kasi syempre another school year, kung medyo hindi ka seryoso last time, baka it's time for you to get serious when it comes to studies. Or kung masyado kang serious last time, baka it's time for you to lighten up a bit para naman makahinga-hinga ka ng konti sa pressure sa paligid mo. Okay? So yun. Tama. Yes, and speaking of pressure, we will also share kung ano nga ba yung saan nanggagaling yung mga Pressure. forces ng pressure. Eh, 'Di ba? Yes. And marami na ngayon yung mga Gen Z ngayon, they really experience academic burnout. Ang dami-dami wow naman ha, nababurnout pa sila ha, na meron ng Google. Kamusta naman ang kami ng encyclopedia sa AI. AI? Pati AI. Yes, but Oo. still, kahit na very easy na lang yung access ngayon sa pag-aaral, sa pagre-research, still they feel academic burnout. So, kayo ba, Yes. all our listeners right now, kayo ba na nag-aaral? Kayo ba ay nag-aaral para mag-excel or para makaraos, para Or matapos lang? yan. Mhm. Oo. Okay. So, ang gusto ko rin tanungin, what is academic pressure ba talaga? Ano nga ba talaga yon? Unang-una, kailan mo unang na-feel yung pressure sa school? Ikaw, Tina, when you were in your high school, college days, kailan mo na-feel yung pressure na, uy, meron akong kailangang gawin at patunayan? Yun nga, gaya ng sinabi ko Meron ka bang ganon? kanina, meron nung high school talaga kasi una nag-transfer ako from grade school grade school pa rin naman pala ako tinransfer doon sa isa kong school which is still private school but yun nga nung grade school ako parang ini-enjoy ko lang lahat. I am more on extracurricular activities kuya. Mas ganun ako kaysa sa mga academic subjects ko. So nung Have you nag-high had school ako, pressure? Have you had pressure sa mga magulang mo when you were studying? I guess so, meron kasi um, they really want me na nasa science high school. Okay. Yes, so doon, kasi first, ano yung sa akin yun parang akala ko yung mag-aaral lang ako. After grade school, high school, college, so hindi ko alam na meron palang science high school, merong regular class. All along, alam ko, mag-aaral lang ako. Hindi ko alam na pagdating ko ng high school, merong palang difference yung pag nasa science um, anong tawag dito? Section ka yun. Nasa science high section ka, nasa regular section ka. Tapos doon sa school na inattendan ko kasi or saan ako nag-aral, iba yung subjects. Merong additional special subject offered only to science section, science high section. And then iba rin yung time namin. Mas late kaming natatapos. So ganun. Tapos may mga friends ako from regular class. So may mga Na, times kuya na
Kasi kami, ang special sa amin is computer class. Sa kanila is yung parang, yung pang HRM, yung pang hotel, mga ganun-ganon. So, mas naiinggit ako sa kanila kasi una sa lahat, early natatapos yung class nila. Like mga 4:35 tapos na sila. Umabot kami ng 6. So, Okay. dumadaan sila sa hallway. May klase pa. So, yun, una may inggit akong doon. Hala, buti pa sila tapos na. Tapos pangalawa is, yun nga, parang mas gusto ko yung extra subject na in-offer sa kanila compared sa meron sa amin. Well, Okay. that's during my generation. And before kasi, uso yung ranking, yung top 1, 2, 3, top 10, top 15. Ngayon kasi wala nang ganun, di ba? Oo. And I'm very happy na wala nang ganun na, with ano na lang, basta with high honors and with honors. Yun na lang. Kasi, ano din yun, nakaka-pressure din siya na Sure. may numbers Yes. eh. Oo. Basta pag may number, may pressure, di ba, kuya? So, yun sa akin, dun ko unang na-feel yung pressure during when I was in high school. Okay. Why are we asking this? Kasi gusto nating ma-realize ng mga listeners natin na talagang nag-exist yung Mm. pressure when it comes to studies. That's coming from your parents, it could be from your teachers, it could be also from your seatmates, classmates, and Mhm. most importantly sa sarili mo. So, Yes, yung oo. tanongin kasi, sino ba yung mas nakaka-pressure? Yung sarili mo ba o yung ibang tao? Actually, kung iisipin mo, or most of the people siguro, or most of the students, ang isasagot diyan, mas siguro yung mas madalas yung sarili nila dahil mas Mhm. mataas yung expectations mo Patient. sa sarili mo. 'Di ba? So, medyo ano yun, medyo you have to strike a balance doon sa area na yun. Yes. Paano mo hindi ipuput yung pressure sa sarili mo? Kasi magkakaroon ka ng fear of failure or pwede ding desire to succeed. Saan ka Mhm. ba doon? In between Mhm. those, okay? Hmm. Yun. Pero kuya, alam mo may factor yun ha, na yung pressure sa surrounding you ay malipat sa'yo. Okay. Meaning, parang because of the pressure na meron ka sa mga tao sa paligid mo, nagkaroon ka na rin ng pressure or standard for yourself. Kasi iniisip mo, parang nagkaroon ka ng mindset or mentality na eto yung expectation nila from me. That's why eto dapat yung ipakita ko rin. So parang nagre-respond ka doon sa pressure na na nakukuha mo from your community. It could be nga your parents or titos or titas. Lalo pat kuya if you're the situation na pinag-aaral ka. Di ba common siya sa Filipino Yeah, culture? yeah. Pinag-aaral ka ng tita mo, ng ninong-ninang mo. Oo. Somehow may pressure talaga na kailangan, well, iba-iba rin ang personality. Minsan, they will really demand na kailangan meron kang honor, ha? So, but the bottom line here, kuya, is wag nating ilagay yung mindset that we should be a perfect student. Oh yes, so naman. Kasi, ano yan eh, let's always remember to all our listeners na nag-aaral, yung nasa school days natin is our training period, training ground. So, pwede ka pang magkamali dyan. That's also the time na i-assess mo yung sarili mo para yun na yung hindi mo nagagawin kapag nandito ka na sa industry, sa corporate or working industry. Alright. So, honor student versus average student. Sino ka doon, kuya? And at I kamusta yung experience mo dyan sa school days mo? I don't want to encourage them na hindi mag-excel when it comes to studies, no? Pero during that time kasi I would say na I was average kasi hindi naman ako, ang mabuti lang yung mga magulang ko rin, hindi naman nagbigay ng pressure Mm. sa akin na I have to be this and be that, dapat nasa top 10 ka, nasa honor roll ka. Wala namang ganun. Pero I also had the time of, I should say, the time of my life when I was studying. Kasi na-enjoy ko lang yung pagpasok. Nag-aral ako, natututo naman ako.
Pero maganda din na paano ba? Nakikita ko kasi ngayon yung mga ibang, alam mo yung nag-excel, may ginawa talaga sa kanilang pag-aaral when they were studying. And they had, siguro meron silang better life. Mhm. Alam mo yun? Um, Sinasabi ko to kasi gusto kong makita nila yung dalawang anggulo ng buhay, Side. no? Yeah. So, when you put effort, basically, kasi kung driven ka to become somebody when you grow old o pag natapos ka sa school mo, alam mo yung tinutumbok ng buhay mo eh. Kasi meron tayo, like ako, hindi ko tinitignan yung part na yun. I'm living for at the moment. So parang habang estudyante ako, sige, enjoy ko yung ano ko, yung pagiging ano. Pero may mga tao kasi na nakikita na nila kagad yung future. Kahit bata pa sila, ito yung gusto ko maging. 'Di ba, naalala mo kapag bata ka, merong goal yung mga bata. I want to become a doctor or I want to become a dentist, a lawyer or whatever. So meron silang may goal setting tayo. Maganda yon. Pero tignan nyo rin kung it will help you eventually. Kasi Mhm. on my end, I would say na I was average. Hindi ako na pressure ng mga magulang ko or ng sarili ko rin at the same time. Parang ginagawa ko lang yung best ko, which siguro kung nag-excel ako, nag-put pa ako ng much effort, alam ko rin na makakaya ko, Mhm. magagawa ko. Mhm. Yun. Well, siguro ako, Kois, I would like to share na lang. Though too early pa, kasi may anak na ako nag-aaral, di ba? Yung Mm, nag-graduate ng daycare, it's my first time na umattend ng graduation ng anak ko. okay. First time experience ko yon. So, kami kasi ng asawa ko, si Ken, um, yung goal namin, hindi kami masyadong, for our kids, okay lang sa amin kahit wala sila sa honor. We don't want to put the pressure on that. Mas gusto namin na maganda yung personality nila, mas sociable sila, mas marami silang extracurricular activities, and i-enjoy nila yung pag-aaral. Walang pressure. Though meron pa rin, hindi maaalis yon. But ayaw namin namang galing sa amin yung pressure. So, Okay. during nung graduation ni Nini ng daycare, siyempre pag daycare pa lang sila, lahat may awards based on Yeah. their strength. Ganun pa siya, di ba? Hindi siya yung Yeah. based on honor, mga top 1, top 2, walang ganon. So, And then, napansin ko yung mga other parents, meron silang mga dalang regalo and parang small bouquet. Ngayon, during na i-award na sa mga anak yung, anong tawag dito, yung special award, aside from oh, nag-graduate ka, kasi nga, mga ribbon-ribbon, yung mga yung special. ribbon-ribbon, yung mga special awards na, inaabutan ng parent ng gift and ng tawag dito, ng bouquet. Which is, Okay. walang problema sa akin yan. I mean, hindi lang talaga, I don't know, hindi ako ganon din. At I don't know na may ganon pala. So sabi ng anak ko, Ma, asaan yung present ko? Saan daw yung gift niya? Kasi nakikita niya yung mga kaklase niya may natanggap, yung mga Meron. may special. Pero hindi naman din lahat. So, alam mo yon yung what I'm trying to say is, but I'm not judging those parents ha, na nagbibigay. Okay yon. Pero yun nga, looking at that situation in a bigger picture, meron talagang impact sa mga bata kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Like, Yes, they yes. tend to compare yung sarili nila na pareho lang naman kaming may award. Bakit ako wala Walang, akong, oo, wala akong gift? Well, sabi ko naman sa kanya is, we will treat you, kakain muna tayo sa labas kasi kailangan natin sunduin si kuya sa bahay kasi hindi namin sinama yung kuya niya dahil hindi naman kaya dun sa area. And then, after natin kumain, pupunta tayo sa store, pipili ka kung anong gusto mo. So, yun. may
in a way, there's a pressure sa akin na kailangan ko din Ayo, siyang ibigay. Kasi for me, alam mo yun, anak, it's enough na you graduated tapos mag-bonding tayo. Kasi for us, pero hindi pa nila yan maano eh, hindi hindi pa pa nila kasi yan. naiintindihan. Yes. But as young as that, nakaka-feel na sila ng comparison, yung mga bata, na bakit ako wala sila meron. So, I think yun lang yung dapat ingatan natin in today's generation, no? Na I know all teachers naman in all schools, they are trying their best to be fair sa mga students nila. Yes. Yes. And also, meron ding responsibility ang parents and all guardians, kung sino man, um, to explain to them. And let's make an effort din na wag nilang pa-feel yung pressure. It's okay. Just enjoy kung anong meron ka ngayon. You don't need to be an honor student para maka-receive ka ng praise and recognition. 'Di ba? Mm. Labels in schools, nako, okay na yan. Hindi, honestly, tayo nasa corporate na tayo, kuya, nag-aaral tayo. Very seldom na tatanungin ka sa interview mo. Academic Are ano you sa an awards. yes, Yeah. are you an honor student? Actually, Did you hinihingi ng did yes, you graduate cum laude or valedictorian ka ba yes, nung high with honors, yes. 'Di ba? Actually, tinitignan lang school. It's more on school Yeah, oo. credibility na lang, 'di ba? Yung TOR nga hinihingi na lang after you pass the interview eh. Kapag nagko-comply ka na lang ng mga requirements. Yeah, hindi nagbibigay ng weight yun as long as meron kang kompletong requirements. Meron kang diploma, meron kang, yeah, may diploma, may TOR, may honorable dismissal, that's enough. Yes. Diba? So please, Hindi yung talaga mga tinitingnan na, ay, may bagsak siya dito sa part na to. mhm. So to all students, yung mga Mm. awards na yan, it's not your label ha. Hindi ikaw yan. That will not define you. Kung ano, pag nasa work ka na, working industry ka na, doon talaga ang totoong Yes. labanan. That will define you. And hindi lang naman kasi academic ang dala-dala natin when we go outside the working industry. Yung character mo, yung behavior mo, yung attitude mo, yung mindset mo. So, hindi siya magde-define ng self-worth mo at tanggalin natin yung feeling na I'm not enough kasi wala man lang ako nakapasok sa Dean's Lister during my college years. Actually, ito ako din sa point na yan gusto kong iwanan to, no. So, yung tingin ng tingin mo sa sarili mo between labels ng honor students at average student. Ang ano lang doon, minsan nakakatulong 'yon. Minsan nakakatulong pero hindi doon nasusukat yung buong kakayanan mo bilang tao. Okay? So So, it's not about yung kung meron kang award, may na-receive ka man or wala, or honor student ka man or hindi. It doesn't define. Kasi may mga narinig din akong stories from way back, like during sa mga kapatid ko minsan, mga ganyan, or mga kakilala natin, na yung valedictorian nila or salutatorian pa during the time ng kanilang high school is hindi naman din nag-end up ng maayos after college or after ano. Hindi ko yung binibilittle. It's just that sometimes hindi talaga nasusukat yun kung gaano ka kagaling kahit na meron ka pang medal during that time. So what we're true. trying to point out is that yung strength or yung galing mo through academic excellence doesn't define you. Yes, Yun. totoo So, yun. At yun nga, yung sinasabi ni Kuya Aye, is hindi lang yun yung kailangan. Kapag oo. natapos ka na sa Nakakatulong pag-aaral yun. mo, nakakatulong Nakakatulong siya. Yes. Oo. Kumbaga sa pie chart, meron siyang area, pero hindi siya yung kumukompleto ng Big buong pie picture. chart. Yes. Yes. And Tama. Kuya, again, we say that yung pressure nga minsan nanggagaling siya sa when you compare yourself, 'di ba? Sa school may tendency tayo din. Ako ako naiinis ako pag gano'n. Yung pag nag-return na ng test papers. Ah. Anong grade mo? Ah. Pero pag mataas yung grade mo, No, yung magtatanong. Pag mataas ang grade oo, mo,
grade mo. Hindi nga eh, pag mababa yung grade mo, anong grade mo? Pag mataas yung grade mo, parang ipapakita kasi tatago mo pa yung papel mo, papaganon-ganon mo pa. Pero pag mataas yung grade mo, parang well, okay lang na makita nila. Ah, tara. By the way, yung Pero, mga awards na yan, as you, alam mo, pag during high school or whatever, pagka nagkaroon kayo ng reunion eventually, it will be just a topic eh. Parang sense of pride. Sense of oo. pride. Ay, college ako, nung high school ako, ganito, ganyan. Ito yung ano natin, ito yung nakuha ko and whatever. So meron Alam lang mo, siyang good totoo, memories din yun. kuya. Yes! Totoo. Alam mo, kuya, yung pinaka mga pasaway namin ng mga lalaki na kaklase nung grade school, high school, tinatawag nga sila ng mga teacher namin na, asa na, pag Friday afternoon, kuya, kalahati na lang yung classroom namin. Mm. Halos lahat ng mga lalaki absent. Sasabihin ng teacher namin, ako nagka-Friday sickness na naman yung mga kaklase ninyo. Pero kuya, sila ngayon ay mga doctors. Grabe. Oh, Parang, wow, talaga, talaga ba? Parang kahit kami, talaga ba? Ano nangyari? What's wrong? 'Di ba? Pero yun nga yung nagpapatunay dun sa sinasabi mo na hindi lang yung galing mo academically. Minsan kasi late din nagma-mature ang mga tao at may iba-iba yes. tayong season ng buhay natin kung kailan natin gustong really to take seriously at alam mo yon, parang seryosohin talaga yung mga bagay-bagay. Let's just enjoy this training ground na nag-aaral tayo. Also, hindi lang classmate kuya ha, ang tendency of comparison. Lalo pat um, medyo magkakalapit ang ano nangyayari sa akin? Hindi lang sa mga classmates ang comparison, even sa mga kapatid or cousins. Ah, yeah. Lalo na So, kung magkakadikit medyo ang edad, 'di ba? May mga gano'n. So, dapat galing si iwasan ate mo. natin 'yan. Oh, correct. Oo. Bakit si ate mo ganyan? Yan. Ikaw Ay, hindi napanood ko ganyan. ba yung Four movie na sisters. or Yun. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Gano'n. At yung eh, uso-uso ngayon in today's generation, yung pagpo-post ng mga achievements sa social media, yeah. 'di ba? Oo. Oh, nakita Parang mo yung pinsan mo, it has become honor. an avenue na lahat Mhm. ay nakapost yung kanilang mga achievements at kung anong nangyayari sa buhay, wala na naitago. Di ba? Yes. So, again, hindi pare-pareho yung pacing natin of learning. Minsan, ako nga, feeling ko nga parang late din ako. Parang gusto ko lang talagang i-enjoy yung pag-aaral ko. I don't want pressure. It's more on gusto ko lang makita yung mga kaklase ko. Yun lang talaga. Tapos pag may vacant time, lakwat siya. Ganon. Pero nasa season din ako noon na ang goal ko is matapos ako ng 4 years, walang back Full time. subject, walang extension, yun lang. Kahit na hindi na ako dean's lister or what, it's okay. Bonus na lang yon for me. Bonus We're na not lang. we're not saying this kasi pareho kami ni almost pareho tayo na um, hindi natin tinarget yung pagiging honor student and all. Hindi po namin dina-downgrade yung nangyayari, yung Mga achievers. yung academic status ng mga estudyante na parang, uy, gayahin nyo kami. Hindi po. It's just that we're presenting to you kung ano yung po pwede. Maganda, definitely maganda na meron kang um, achievements and honor student ka or whatever. Kung yun talaga yung nasa puso mo, you want to do it, and may galing ka. Kasi minsan hindi mo kailangan maging bookworm just to excel. Talagang innate yun sa'yo na kahit na hindi ka nga mag-aral minsan, talagang magaling ka eh. 'Di ba? So, hindi pa namin gina-justify yung na dapat average ka lang, ma-enjoy mo yung high Mhm. school life mo. No, ang gusto po natin makita dito is that merong ganitong two sides lagi sa Mhm. passion. So, hindi rin natin
ini-encourage na ay hindi mag-ano ka lang, relax ka lang sa ano mo, sa school mo kasi baka mamaya mababanggit natin yung mental health and etc. Mhm. Pero ang what we're trying to point out is that makita mo at kung may mga magulang na nakikinig, mga guro or mga kaklase dyan, na sometimes we don't put pressure doon sa mga tao na just because gusto mong pantay-pantay kayo, pare-pareho, mas makalamang. Okay? Mhm. So sana po, maano natin yan, ma-address natin ng tama yung bagay na to. Yes. Yun. I think what also DJ Brian is trying to say is yung mga achievements na nakukuha natin, yung mga awards natin, yung mga recognition, it will just come out naturally sa'yo. Walang pressure. Kasi, girl, kung talagang matalino ka talaga. Kahit hindi ka mag-aral, mapaperfect mo talaga mapaperfect mo talaga yung test paper mo, yung exams mo, kahit hindi ka mag-aral. 'Di ba? Para naman sa aming mga average, may kailangan kaming konting effort na ilagay para maipasa Yes. namin, para hindi kami bumagsak. So, I think yun yung tina-try namin i-explain na masarap makakuha ng awards na, of course, paghihirapan mo pa rin yun at masarap pa din yung feeling na yun. But, Sense of if achievement pa rin talaga yun. yes, Oo. mas masarap pa rin sa pakiramdam na pinaghirapan ko 'to. But Yes. if it already causes you your health, your mental health, 'di ba? Ibang usapan na 'yun. Mas importante pa rin that ire-receive mo yung mga awards mo na talagang glowing ka pa rin, hindi ka mukhang Hagardo Versosa at wala kang mental health na pinagdadaanan. Or alam mo yon, sometimes kasi kuya, facade lahat ng mga yon, 'di ba? But behind Mm. the scene, you're not really happy. Like the common scenario pag nagka-college na. Minsan ang parent ang nabibili ng course. Actually ako, gusto ng nanay ko noon mag-nursing ako. Sabi ko, ay, talaga mahihimatay tayo sa mga dugo dyan. Kaya sabi ko, no, 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 no. Hindi tayo mag-nursing, di ba? Kasi syempre, mas mataas sa sweldo ng mga nurse, di ba? I mean, mas ang opportunity pagdating sa course na yun. So, yun Sana lang. safe yan. Yes, saying that, no, in today's generation, I do believe na, in fairness, kuya, sa mga Gen Z na kilala ko, alam nila kung anong gusto nilang gawin. No? Yun. Oo. Kaya din ang trust and confidence ng mga magulang. Medyo ang mga parent ngayon, yung sinasabi nilang gentle parenting and modern parenting, medyo laylo na rin sa pakikialam. So, isa na siguro ako dun, more on kung ano yung strength ng anak ko. Ngayon, kung nakikita nyo na, di-discover niyo na, observe niyo, Tutulungan mo siya sa part niya. supportahan mo na lang doon, yes. Supportahan nyo na lang po doon. And, but still, there are parents na, still ini-impose nila kung anong gusto nila. Kuya, ikaw, what is the better way to answer or paano magre-react yung mga estudyante natin ngayon if they are in the situation na kailangan ito ang kunin mong course, for example, and hindi talaga yun yung gusto nila, yung passion nila. What is the best way to answer that or to react that sa expectation ng parents? I think isa sa pinakamagandang paraan para sabihin nyo, i-convey mo sa mga magulang mo, is that I know that I will be excellent when it comes to this course na gusto kong tahakin. I think sobrang relate ako dyan kasi nung college ako, um, ang first course ko is dentistry. Because yun ang gusto ng tatay at nanay ko. So, I took exams, entrance exams sa iba-ibang university na magagaling sa dentistry. So, nag-take ako sa CEU, sa UE, UST. Napasahan ko naman sila lahat. Pero, ang pinili ko is UE kasi sabi nila pinaka-the best daw ang UE pagdating sa dentistry. So, nag-enroll na ako and all. First day of school, tumawag ako dito kasi nasa Manila ako noon eh. So, ang mga magulang ko nandito. First day of school, tumawag ako ng long distance ako. Collect call pa man. Uso noon, collect call pa. So, sabi ko sa kanila, hindi talaga ako magiging masaya sa course na yon. Ang gusto ko talaga is computer science. And
yun, sabi ko, hindi ko gusto kayong suwayin, pero gusto ko lang malaman nyo na mas magiging masaya ako kapag itong course na to yung kukunin ko. And they agreed. First day of school, ang inaasikaso ko is mag-shift ako ng course. So, pinayagan nila ako. Congratulations. Success! Congratulations sa paninindigan mo. Mm. So, yun yun. Yes. I think there's always a way. It's a matter of how you convey it sa mga magulang mo. Kung paano mo sasabihin sa kanila na ito po talaga yung gusto ko at hindi ko Mhm. gusto nyo para sa akin. Mhm. Kasi sasabihin, ang ilalaban kasi ng mga magulang minsan, we know best Mhm. kung anong mas makakabuti sa'yo kasi alam namin yung galing mo. Ay, thank you for believing in me. Pero, yung nasa puso ko po talaga is ito. Mhm. I think, walang walang madaling paraan para sabihin yon. Wala rin namang mahirap na paraan kung Mhm. magiging totoo ka sa sarili mo. Mhm. Yes. Actually, eto pa yung isa na ngayon, kuya ha, maisingit ko lang. Eto kasi ngayon yung very, um, what do you call this, very trending na rin ngayon na trabaho to become a vlogger and content creator. Ah, And we all know na ang mga previous generation, some of them, hindi acceptable sa kanila na isang career ang pagiging vlogger or content creator. But iba-iba din yan. Again, minsan, nasa college years ka pa lang, sinisimulan mo na siya and you start to earn from it. And yung iba, na pag-aaral nila yung sarili nila because of that career. So, I guess siguro kailangan lang din nating ipakita as early as now that even though you're student sa mga parents natin, that you are serious about it, that you are really passionate about it, and kaya mong mag-strive talaga of pursuing your passion. But on the other hand, doon naman tayo sa mga surviving mode lang. Of course, driving may what? mga surviving mode tayo ngayon. Okay, okay. So, may mga critical areas din yan. Kasi minsan, hindi na tayo ganun ka-motivated pagdating sa pag-aaral natin. Nasobrahan naman tayo sa pagka-relax. Just trying to pass yung sinasabi na mema, nandyan ka nga, you're always present, pero alam mo yun, hindi ka engaged and connected sa ginagawa mo. So, let's also be careful on that. Kailangan makita din natin yung area na yon na yes, we don't want to feel the pressure. Ayan, natin sila dyan mag-pressure. Ayan, natin sila dyan mag-honor student. But, kailangan yung gusto mong maging relaxed and enjoyable na way of studying is hindi naman yung nagka-cramming ka palagi kasi masyado ka ng relax o di kaya magre-review ka na lang the day before ng exam, Mm, 'di ba? Bahala na basta pumasa na mindset. So hindi rin natin 'yon ini-encourage to all our viewers lalo pat sa mga estudyante. So mm. again, um you also strive na ma-absorb lahat ng kailangan mong matutunan during this, yung sinasabi nga nating training period mo habang nasa eskwelahan ka. So, still make an effort. Hindi ka rin naman talaga makakatapos sa pag-aaral mo kung walang effort na ginagawa. Meron pa ding effort yan. Totoo With yan. or without honors, may effort. That's the reality. So, may isang tanong kasi, is survival mode bad or just realistic? Ano ba tingin nyo yung pag nagsusurvive ka na lang sa pag-aaral mo, masama ba yun or ito talaga yung nangyayari? I think for me kasi, when it comes to that, parang it's more on realistic kasi hindi naman lahat ng panahon nasa peak performance tayo. Yes. So na lagi kang on top of your um tawag dito uh, your effort and excellence when it comes to your mentality,
sa galing mo sa school. Hindi ka laging gano'n. So, minsan din, yun yung nagiging rason for you to be burned out, katulad ng binanggit mo kanina. So, how do students cope with burnout naman? Paano nga ba? Ikaw ba meron ka bang idea dito? Yes, alam mo isa na yan ha. Ito din yan ha. I'm just being realistic dito. Yan, yung mga pumapasok sa relationship kapag nasa is Oh, while you are studying. I think ako mas yun yung nagsasabay. I would just like to share na lang my personal experience. Lalo pa during my college years. Medyo seryosohan na pag Hmm. college na tayo eh. Kasi magkakaalaman na dito, kailangan maayos yung pag-end mo, 'di ba? Actually, ako talaga is dahil nga sinend kami sa Manila para makapag-aral. Ang goal ko lang talaga is matapos ko without back subject, hindi ako nagsa-summer class, yung regular lang na pasok. Mhm. Mhm. And during the time nung nakikita ko nagiging distraction na sa akin sa pag-aaral ko yung relationship na meron ako during my college years, I stop it. So siguro dun lang ako na burnout. Dahil in reality, kahit na sabihin nating training ground natin yung pag-aaral, lalo na during the college years, lalo na yung thesis, meron ng sense of responsibility na papasok eh. May mga task na binibigay sa atin, 'di ba? May mga assignment, yun ang term pala sa school. May mga assignment na binibigay sa atin. So, kalakip na nun is you become responsible. So, kaya kailangan meron ka na ring sense of accountability sa ginagawa mo. So, you cannot handle both pa. That's the reality talaga ng buhay natin. 'Di ba? Na you cannot handle both relationship and pag-aaral. Lalo pa, depende kung talagang may goal ka na makapagtapos. Kailangan mo talagang, hindi mo kayang pagsabay-sabayin ang lahat. So, I guess yun lang yun sa akin. Um, Also, I believe marami ngang na-mention ko kanina na marami tayong mga working students right now. 'Di ba? Kasi marami na ring mga working opportunities ngayon na even though hindi ka pa nakaka-graduate, pwede ka na magtrabaho. But ang hirap i-hustle yung ganong mga situation, 'di ba? Na nag-aaral ka and at the same time, lalo na kung full-time ka sa trabaho mo tapos regular student ka rin, ang hirap talagang i-juggle nun, but we cannot blame them kasi maybe walang pwedeng makapag-aral sa kanila. It's one way of helping their parents. Nakaka-burnout din talaga siya. So, for me siguro, personal ano ko lang to is do not put pressure din sa sarili mo. Kung doon lang tayo sa anong kaya mo. Ito yung sinasabi natin na hindi natin yung bahala na basta lang makapasa. Still meron kang goal dapat that you want to achieve, pero doon ka sa pacing na kaya mo. Hindi sa Mm. pacing ng magulang mo, hindi sa pacing ng kapatid mo, hindi sa pacing ng mga barkada mo kasi sila nag-regular class, ikaw anong tawag doon kuya pag hindi ka regular class? Parang part-time estudyante. Ano tawag na nga doon? Ah, irregular. Regular. Irregular student, yan. Ah, Irregular student ka kasi nga nagpo-full-time job ka. Iba-iba kasi ah, kayo ng pacing at iba-iba ilan kayo lang ng yung units na status. kaya mo, 'di ba? Yes, Sayang ilan lang yung units ang kaya mo because you kahit are, nag-upload ka, oo, yes, so para hindi ka mag-undergo. ma-burn out, you work on your own pace. Kung anong Yes, kaya ng utak mo, anong kaya ng bulsa mo, anong kaya ng oras yes. mo. So, I think that's one way of avoiding na ma-burn out ka habang nag-aaral ka. But masaya talaga i-enjoy nyo yung pag-aaral ninyo. Kasi, nako, ngayon, Mm. pag nagtatrabaho ka na, ikaw ang sa sarili kang sikap, paano aralin yung mga ginagawa mong trabaho. Mention about pressure. So, punta natin yung pressure. Kasi when you have that, basically pupunta ka doon sa part ng mental health. So, Yes. ano ang i-balance mo naman dito is mental health versus performance. Mhm. So, merong pressure na nag-aapekto or nakakaapekto sa mental health mo because Yes. of those things. And then at the same Mhm. time, yung anxiety and stress mo sa school, nandyan. Mhm. O, kaya dapat medyo minsan may mababalitaan ka na
mga estudyante nagko-commit ng suicide because of Aside, that. yes. So parang sobrang pressure na parang kailangan ma-achieve ko to, kailangan ma-reach ko itong bagay na to and all that. So Mhm. yun yung bagay na yun, ano. So importante na ikaw habang nag-aaral ay you will always be balanced sa mga ginagawa mo. So kapag Mhm. you feel like masyado na mabigat, take a rest. Mhm. Don't put too much pressure on yourself kasi if it affects you, your performance sa sarili mo, na ikaw ay nahihirapan na and all that, wag naman. Um, pwede magpahinga. Pwede magpahinga. Pwedeng, yun nga, yung burnout mo kanina eh. Yun din naman yung sagot doon eh. You have to rest for a while and then kapag Yes. ka okay na, saka ka bumalik. Pero, Mhm. take it one step at a time. Mhm. Diba? Yung mga ganun bagay. So, Yes. you are not lazy kapag ka nagpahinga ka. Pagod ka lang. Pagod ka lang talaga. So, hindi mo kailangang i-put pressure yung sarili mo. So, ang tanong natin dito, do you feel guilty? Do you feel guilty kapag ka nagpapahinga ka? Mhm. Tanongin mo yun sa sarili mo, sa mga listeners natin ngayon. Do you feel guilty kapag ka, hindi mo na-meet yung pressure mo na nilagay sa sarili mo? Minsan, kasi tayo din minsan naglalagay ng talaga sa sarili. True. So do you feel guilty about it? Can grades reflect mental health struggles? Okay. Isipin natin yon. Yung grade Mhm. mo ba, at par ba yon sa Masyado ka sa ng mental? curious sa numbers. Masyado ka ng nagiging, Oh, yes. tinitingnan. Yes, and hindi yun nakakatulong. Tsaka what does healthy studying look like? Ano nga Mhm. ba yung ah, ano nga ba yung healthy studying na tinatawag? May balance kasi ng pag-aaral yun eh. May pahinga, may tulog, may personal time. Sleep is very important, guys. It's very Yes. important. Kung tatanungin, will I study or sleep? Kung pagod na ang isip mo, tingin mo may papasok pa dyan? Correct. Matulog ka muna. Di. Huwag ka muna. Alam mo kasi ganito, may narinig ako. Isa sa mga top schools sa Pilipinas, ang mga estudyante daw, kapag ka natulog ka ng 8 hours, sa school nila ha, tulog din ng grades. Matutulog din yung grades mo. Ganon yung pressure sa kanila because this school Oh. is talagang they are known for achievements and honors and mga ganong klase. Lahat dito, parang ang school na to puro matatalino and all. So, sabi na isang professor sa kanila, when you sleep 8 hours every night, ang tendency nun, matutulog din ang grades mo. So, sa kanila, it's important na medyo i-adjust mo yung schedule mo, kailangan mo mag-aral. I think it also happens at law school, Mhm. mga ganyang Depende klase siguro kasi sa course. Mm. So, hindi ko doon pero i-enroll yung anak ko. what we're trying to point out is that kapag ka nararamdaman mo na kailangan mong matulog at magpahinga, do Yes. so. Uy, ginagawa ko yan, kuya, nung pag nagre-review ko, during high school pa to ha, like, Mm, naantok na talaga ako. So, magna-nap muna ako. Kasi nag-e-effort yeah, talaga ako mag-review doon sa mga subject na I know hindi ko strength. So, doble kayod ako mag-review sa mga subjects na yun. So, ang ginagawa ko, for example, alas 10 na, tapos maaga ang exam, 6 a.m. So, ang yeah, gagawin ko, magnanap lang talaga ako ng mga 3-4 hours, tapos gigising ako ng madaling araw kung kailan tahimik na lahat. At least naka-charge na yung utak mo. And it's science-based, kuya ha, na hindi talaga okay. magpa-function ng utak mo kapag ikaw ay una gutom at wala kang proper na natulog. And yun nga no, you go back to your to your core, or you do your self check. Ano pa bang nagmo-motivate sa iyo? Ano pa ba yung motivator mo? Bakit mo pa yan pinupursue? Bakit mo pa yan pinupush, pinipilit yung course na yan, or to have with honors, or to become a dean's lister? Bakit pa ba? To please others? You want to, may gusto kang patunayan?
or because that makes you happy. At the end of Yeah. the day, do things that makes you feel happy. I think it's also a way of It's defining very what important. is a successful student. That natapos mo yung pag-aaral mo ng happy ka. Na-enjoy mo yung buong season ng pag-aaral mo ng, without pressure sa kung anyone sa paligid mo. You just Actually, do it. yan eh. If honor student ka and yung alam mong achiever ka and it makes you happy, then you're a happy student. Happy. Yes. Diba? Oo. Oo. Mm. Kung Do what na-achieve makes you mo yun, happy. oo. Kung na-achieve mo yun at magiging masaya ka doon sa pagiging na top 1 mo sa school, that's very good. Yes. We're happy for you too. Yes, at kung masaya ka na isa ka sa mga kilala na ang dami mong extracurricular activities, nakikita ka sa Yes. dance, nakikita ka, I mean, you are expressing yourself through talents, hindi man sa academics, hindi man sa subjects, but kasi kasama yun sa curriculum, sa program ng mga schools, 'di ba? So, you will be happy, 'di ba? And if Yes. happy ka na 10 years kang nag-aral diyan, kaya nakatanggap ka ng loyalty award, be Correct. happy. 'Di ba? 'Di ba? Be happy. So, I mean, success is not just about the honors, about the awards that you've been receiving Yes. every recognition day, every Yeah, graduation day. Passing is still an achievement. it is. Doesn't mean na, alam mo yon, kailangan with flying colors, lagi nga sinasabi. And very important yung personal growth rather than Mm. competition na Yes. meron. Hindi kasi mawawala yan. There's always competition in school, in Yes. workplace. There's always competition. Pero you focus on your personal growth. You compete, but at the same time, alam mo na it's a healthy competition na alam mong during that competition, meron kang natututunan, meron kang nade-develop sa sarili mo, may nade-discover ka sa sarili mo. Because everyone has different strength, everyone is unique, may kanya-kanya tayong mga kakayanan sa buhay. So, don't always compare na yun yung maging motivator mo to compete. Kailangan ganito siya, ganito rin ako. No, Yeah. hindi dapat ganun ang competition. So, eto yung strength niya, eto ang strength ko. That's a healthy competition for me. Tsaka ano lang, lagi mong tatandaan, isang empowering message nga. Hindi ka late, okay? Hindi ka rin kulang. Iba lang talaga yung pace mo. Yes. Ano ba yung pace? Baka ito yun, no? Diba, iba talaga yung face ko. Hindi, iba-iba yung ano mo, yung Yes. tawag doon, iba-iba yung timing natin. Yes. Hindi tayo sabay-sabay, hindi tayo pare-pareho. Siguro kuya, I would like to take this opportunity as well for those working student na kasi di ba K-12 ngayon kuya? And then, most of the families, hanggang K-12 lang yung kaya ng magulang. And then, kung gusto mo pang mag 4-year course, anak, you need to help yourself. At may mga anak din na gano'n na nahihiya na sila pag-aaralin pa sila ng magulang after K-12. Kasi technically after K-12 pwede ka na mag-work. So kaya ang ginagawa ng iba na porsigidong mga estudyante, no, they want to take up another 4-year course. Ang gagawin nila is mag-i-irregular student sila kasi magtatrabaho sila. So, yun yung sinasabi natin, one of the examples ng facing natin. You might finish your studies 4-year course, 7 years, okay lang. For Yep. as long as healthy ka and happy ka na ginagawa mo yun. 'Di ba? And you Yeah. should be proud to yourself kasi imagine, ikaw yung nagtutustos ang pag-aaral mo. And it's really hard na Don't put, estudyante ka and at the same time, employee ka. don't put too much pressure on yourself kasi pace mo nga yun, Mhm. 'di ba? It's yours. So wag mong i-pressure na dahil yung mga kasabayan mo ay nakagraduate na, ikaw hindi pa. Iba nga kasi yung sitwasyon. Mhm. And it doesn't discount you. Hindi ibig sabihin nun less ka sa kanila. Yes. Oo. Okay? Huwag kang Sige. ganon. Huwag kang ganon. Okay. Noon. Oo. Okay. Okay. Tayo,
tayo ng konti. Sige, sige. Ako muna magtatanong, tapos mamaya ikaw naman. Same question lang. Sige. Okay. Okay? Sige, papapiliin ka lang ng between the two. So, honor student or happy student? Happy student. Okay. Cramming or advanced study? Advance. Wow. Yes. Kasi pag First cramming school. kuya, hindi gumagana yung utak ko talaga. Talaga Pero may ba? mga estudyante na pag cramming saka, Yes. yung pag may adrenaline rush, saka, Adrenaline rush. Yeah. ako hindi talaga. Group work or solo? Study. Masaya yung group. Masaya yung group kasi mas maraming ideas. Pero hindi kasi ideas yung pumapasok. Chismis. Pagtuhan, kakain, movie, tulog. Wala nangyayari. Pero still group work. Okay. Sleep or review? Sleep muna bago mag-review. Yeah. Yeah. Study now, rest later, or true? Study now, rest later, true or false para sa'yo? Study now. Rest. Sa akin true. Kasi nga gusto ko advance. Para makapag full rest ako, gagawin ko muna yung dapat kong gawin. Oh, Para wala na ako, para totally rest na ako, wala nang umaandar sa isip ko. Okay, ikaw naman. Back to you. yes, sige. Horror student. Horror student. Ibig sabihin, bully student ka wala, kuya. Honor student or happy student ka? Happy student. Okay. Cramming or advanced study? Advanced din ako. Advanced study din. Wow. Advanced tayo mag-isip ha. Group work or solo study? Solo. Ay, walang friends. Wala talaga Friends gusto kasi sa'yo naman. hindi, wala Hindi talaga gusto sa'yo din kasi yun makipag-groupmate. nga, magsisismisan lang eh. Magsisismisan kasi. Okay. Sleep or review? Sleep. Lalo na kung puyat na. Okay. Study now. Lakwan sa later. Study now, rest later. True or false? True or false? Akin false. Ako. Kasi kailangan ng tamang pahinga habang nag-aaral. Oh. Yan yung take ko doon. Okay. Iba-iba talaga tayo. So, Yeah. hindi ako nag-pressure. Wow. Hindi ako nag-pressure. Okay. So, again, Message. every student has different journey. Your academic pressure is real, but always remember it's manageable. Lahat ng bagay may pressure para umandar. I will always remember yung sinabi sa atin ni Pastor na huwag kang umuayawan yung isang bagay dahil may pressure. Kasi kagaya ng aeroplano, hindi siya lilipad kung walang pressure. Diba? There's always pressure, but you need to learn how to manage it properly. Grades do not define worth. Okay? So hindi ka na bibilangan or hindi ka na nagdi-discount kapag hindi ka achiever or hindi mataas yung grades mo. So always know that also balance is very, very important. Yeah. Lagi yan sa lahat ng most of the situations sa buhay natin, you have to strike a balance. Totoo. Okay? So yon. Totoo. Ang final message ko. Kasi gusto ko lang sabihin na yung balance na yan, simulan nyo na yan ngayon habang nag-aaral kayo. Kasi mas mahirap na siyang i-deal kapag nagtatrabaho na kayo. So ngayon pa lang, i-practice nyo na to have a balanced life. Totoo yan. Ako yung final message siguro, bigyan natin sila ng final message. For me, hindi lahat ng tagumpay, not every achievement or success ay nasusukat sa grades. So, ang mahalaga, patuloy kang uto, you continue learning, and you're fighting, lumalaban ka lagi, at umuusad sa sarili mong pace. Yun yung take ko doon sa napag-usapan natin sa lahat. Huwag mong i-pressure yung sarili mo dahil hindi ganun kataas yung grades mo.
Basta laban lang. At the same Yes. time, you learn from your mistakes, everyday life na ginagawa mo, and kahit na one step at a time, umuusad ka everyday. Mhm. Yes. Ako naman is, Yun, that's my take. Ikaw ba? for me, know your strength, know your passion, kilalanin mo yung sarili mo so that ma-avoid mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao, sa achievement nila, sa kung Yes. anong meron sila. Yan din kasi yung magiging hugot mo eh. Again, this is something that you will do long term, or actually lifetime. So it's very important na you are happy sa ginagawa mo, yung mga choices mo in life. Again, if your choice na magkaroon ng ng awards, or you're being with high honors, or kung ano man yan, cum laude, lahat ng laude. Kasi ngayon, ano lang ako small laude. Alam ko ngayon. Ayun. Kung gusto nyo rin maging small laude, why not, 'di ba? But again, know yourself, and sundin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Don't let anyone control you, pressure you. And even yourself, don't pressure yourself, para at least matapos mo ang lahat ng mga bagay ang pag-aaral mo ng happy, and that is the greatest award and achievement that you can receive. All right. It's a nice conversation na naman with Tina Fox Right. and DJ Brian. To all our students na papasok na bukas, or may 1 week pa kayo, again, enjoy the moment. Do your preparations na. Huwag din masyadong mag-pressure ng bumili ng mga kung ano-ano mga notebook, ha. Ako, yung ginawa ko nung college ako, after 1 month ng pasok, saka ako bumili. Kasi marami din akong mga bili-bili na hindi naman pala magagamit. So, take it easy, guys. Enjoy your schooling Yes. days, high school ka man, college ka man, enjoy mo lang yan. Kasi maraming mga magagandang moments na nangyayari dyan na mamimiss ninyo. Yes. So maraming salamat, and we hope Thank you very to, much, guys. yes. Until next episode. See you Bye. again. Bye.